Once again, welcome sa ato ang programang Justice on Air. Ang inyong kauban sa legal literacy ug public service diri sa DXMU FM 88.9, your development radio. Of course, kauban gihapon ninyo ang inyong host nini nga program. This is Dr. LG Iman Aninayon. And kauban gihapon nato ang atong partner sa CMU Legal Office. Karon ani ang live sa atong studio si Attorney Gretel Timario, ang atong Legal Assistant 3, ug si Ma'am Ruby Casas, ang atong Legal Assistant 2. Yes, maayong hapon sa inyo di ay no, Attorney Gretel and Ma'am Rubes. Good afternoon and Merry Christmas. Maayong hapon Ate LG and advance Merry Christmas. Yes. O maayong hapon sa tanan natong listeners, sa administration, faculty staff, ug mga estudyante sa Central Mindanao University. So nalipay ko karon no nga naka-attend na pud ko for another episode of Justice on Air. May hapon, Doc. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. So, again, no, sa ato ang listeners, maayong adlaw sa tanan. Importante kaayo ang atong topic karong hapuna, Doc, no, and Attorney Gret. So, we will gonna tackle or hisgutan nato ang bahin sa sexual harassment sa academic setting. Ilabi na kung teacher-student ug adunay abuso sa power sa paghatag og grado. Naku po, sakto gyud na no, Ma'am Rubes. Ang atong episode karon mag-focus sa usa ka sensitive kaayo nga topic, pero kinahanglan gyud nato nga istoryahan ang mao nga issue kay ang eskwelahan sama sa Central Mindanao University dapat mahimo gyud nga safe learning environment. Dili siya lugar sa kahadlok. Pero before that, kumusta ang inyong December? Ikaw, Attorney Gretel, asa man ka mag-celebrate dito sa imong Christmas? Sa balay. With family, of With course. family. Okay. Inyong balay diri sa Aglayan. Malaybalay City. Yes, How about ate. you, Ma'am Rubes? Sa balay ro po, Doc, with family. With family. So Yes. wala mo yung mga plans nga mag-travel? Ana. Di ba murag karon na gyud nga panahon na kay dapat wais na gyud no sa ato ang pag-spend sa money. Iigo ang 500, Doc. Para So- noche buena. So kuan gyud, maigo gyud. Have you I mean, naka-try ba ka og kanang dili gyud no? Dili. Kay bisa gani ka na mo gawas ta paingon og Valencia no kanang matutag mall kay murag tilapan ra imong 5,000 nya gamay ra kay imong napalit. Tinuod. Masya ka nga ha? Muna na ang price niya gamay ra kay imong wala ra gani na Mahal puno ang lagi imong kaayo ang cart, Panaliton. di ba? Pero basin di ay og makaya na siya palit sa mga siguro na yung mga stores nga mga barato ra. Pero effort na gid siguro kay nang iguon nimo ang 500 no? Grabe na jud. Magkalkyo guro ka kamulong grocery. Correct. Bitaw. Sige, anyway, have a Merry Christmas with your family. Puhon, hapit namang good. Pila na lang ba ka days? It's 16 days to go before Christmas. Kay December 9 man ta karon di ba na countdown di actually sa ato calendar. Oo nya, next week it's a busy week for all of us. And in fact, tomorrow di ay Simuya Day. Simuya Day para sa atong mga non-teaching employees diri sa Central Mindanao University atong gipanawagan. Please join us in celebrating our Simuya Day because unsa gipang andam nato, Attorney Gretel? Naatay ka ng grand prize na to, mga raffle. Unsa ganito atong grand prize? Ref. Ref? Freezer, yes. Di ba naapatay katong luto unsa to di ko kabalo sa term. Katong lutuan? Moving something, unsa to? O basta kay na isa po na siya sa ato ang grand prize o Then, mga one of the grand blenders, prizes. standing fan, Yes. Ako dito i-post later. kettle, Oh. electric kuan. Dagan Di ba kaayo. daghan? Yes. Oh, daghan tag mga papremyo. Rice cooker pod. Rice cooker. Daghan pa to. Amo adto ra no? Oh, dahil yes. Sure ko ang madaugan ni Ruby kay Unlan. Ano si Ruby lang? Ikaw po na. Ang water bottle iwang. Sa mukha, eh. Anyway, oo, atangin na ninyo tomorrow ha, whole day ta. So mag-start ang Yes. atong mass at 7 o'clock in the morning dito sa UCC. So for those
mga Catholic and even those who are not nga gusto mag-join sa ato Free to ang attend. yes, sa ato ang Holy Mass, then just go to our University Convention Center. But yeah, please go kay daghan kitag mga pakulo, no? Aside sa mga talks kay mga banggiitan po natong mga gi-invite Nga mga speakers, we have our municipal mayor. He'll be sharing his experience as a public servant, unsaon daw paano ba maging isang lingkod bayani. So siya ang atong speaker ana, si Honorable Mayor Attorney Jose Joel Pipito de Romal, and usa sa atong speakers Si Ma'am Sigumpan. Dr. Maria Vivienne Sigumpan Gender Salon. mainstreaming. Yes, about gender mainstreaming. Usa to particularly gender Na, sa to? fair language in the gender fair workplace. Yeah, gender fair language. O di ba? Kaya naghimo ko og pabmat kagabi pa nako na I don't know if nakita nimo. Ang design siya da, uy. Oo, thank you. Paki-share sa inyong account, B, please. Ula, di ko na ko to na-share sa amo ang ko ano. Kaya para nga ma-inform ang mga people at mga employees diri sa CMU nga naatay mga activities. Tapos about MaxiCare. Yes! Kaya daghan ka pangutana unsa ang Yes. pag-avail sa services. MaxiCare. Unsa nga mga services sa MaxiCare kaya di ba mao mo ginidaog nga HMO. So para nga ma-aware sila og unsaon pag-avail, unsay buhaton, unsa nga mga sakit. So mas better right from the MaxiCare kuan gyud agent ang mag-talk. So, Unit Head, si Sir Carlo Cobias. yes. So atangan nato na ugma. Whole morning na siya, then in the afternoon it's more on mga competitions, mga May Mr. Mr. Simuya. yes, Kasi Mr. participant na. Hindi ko kabalo. si X. Bitaw, anyway, sige. So, see you there tomorrow at the University Convention Center, whole day from 7 a.m. to 5 p.m. Excuse man tatanan, di ba? Nga mga employees. Alright, so, naatay sulat tampo, going back to our Justice on Air, naatay letter sender, usa ni siya ka student, ato kini siyang itago sa pangalan nga Mia. So paminaw na to ang istorya ni Mia, but before that, we will pause on for a break. Mubalik mi human ni ini. Stand by. Pare, ka-problema ka ba sa pag-atake sa stem borer sa imong humayan? Na, dugay na jud pre. Apektado na kayo mong abot sa matag harvest. Pastilan, don't worry pre. Available na sa CMU Village Level Biological Control Laboratory ang pinaka-epektibo ug natural nga pamaagi sa pagsugpo sa stem borer. Mao ba pre? Yes kayo pre. Ang tawag niini Trichogramma japonicum. Usa kini kahigalang insekto nga mobatok sa stem borer. Unsaon pud pag-apply ana pre? Sayon ra kayo, gikinahanglan lang nimo isulod sa salad cups o plastic cups ang itlog sa trichogramma ug isabit dayon kini sa stick na kawayan nga imong giugsok sa imong basakan. Libre alang sa tanang mga mag-uuma ang itlog sa Trichogramma japonicum. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa CMU Village Level Biocon Laboratory o pakikita sa project in charge sa buhatan sa Central Mindanao University Extension Office. Alas 3:22 na sa kahaponon, higala maayong hapon pag-usab. Welcome sa ato ang Justice on Air. Ug sa ako pang giingon kaganina before tani pause for a break, aduna kitay paghahatagan og pagtagad nga suwat tampo gikan sa itago nato sa pangalan nga Mia, usa ka estudyante. Dear Justice on Air, maayong adlaw kaninyo, attorney. Ako si Mia, 19 anyos, third year college. Nagduha-duha ko kung ipadala ba nako ni nga sulat. Kay matag gabi dili jud ko katulog. Magsigir akog hilak ug hinuktok. Murag na ako'y dakong bato nga gipas-an sa akong mga abaga.
Niabot na sa punto nga dili na jud nako makaya. Mao nga gusto nako mangayo og tabang kaninyo. Sa sinugdanan, normal ragyod ang tanan. Ang akong teacher, tawagon nato siyag Sir A. Istrikto pero klaro ug maayo mo tudlo. At first, helpful kaayo siya. Mutubag siya sa akong mga pangutana, mutudlo og extra kung naa ako'y nalisuran nga topic, ug muingon pagyud siya nga, you have the potential, Mia. Para nako, mentor gyud siya. Maunang girespeto gyud nako siya. Apan dili man di ay tanan nga maayo sa sinugdanan, maayo hangtod sa katapusan. Hinay-hinay nagbag-o ang iyahang batasan. Una, matag klase, mura siyag mas dugay mututok nako kaysa sa una. Muingon siya og, nice imong outfit karon. Katawan na nako gamay kay basin friendly lang. Apan murag dili naman pang teacher nga comment kadugayan. Sunod, magsige na siya duol sa akong desk. Bisan wala man siya'y klaro nga rason. Mulin siya og duol kaayo. Unnecessary na jud siya kung tan-awon. Usahay iyang kamot makatandog sa akong bukton. Mutandog ra gamay pero maglain jud ang akong buot. Dili man ko kabalibad kay basin masuko siya ug bagsakon unya niya akong grado. One time during laboratory session, iyang gi-adjust ang akong stool ug iyahang kamot ni tandog gamay sa akong hawak. Niyuko ko pero nisulti lang siya, relax. I'm just helping you. Pero lain na gyud ang akong gibati adto nga moment. Namiligro akong gibati adtong panahuna. Human adto, nagsugod siyag chat sa akong messenger mga gabi na. Mangutana og, nag-unsa ka Mia? Nakauli na ka? Wala kay kuyog. Dili na pang teacher og estudyante. Nagreply ko og very formal para dili siya makasabot or makasabot gyud. Pero mas giganahan man hinuon siya nga magpadayon. Usa ka adlaw, gitawag ko niya sa faculty room para daw i-review ang among prelim. Ang room nga among gisudlan kay halos walay tawo. Didto niya giingon, Mia, your grade is failing. But don't worry, pwede ra nato ni maistoryahan. You know, I can guide you more if you make time for me. Lahi ang iyang tingog, attorney. Lahi ang tono, dili na pang professional. Dili na pareho sa una. Katong higayuna nag-escalate akong kahadlok.
Pero nibarog ko gamay ug niingon ko, "Sir, I'll work harder ra. Maningkamot ko og tuon pa jud, sir." Ni-smile siya nga murag na ay ulterior motive. Nangurog ko og halos mawad-an og ginhawa. Human ana, mas nagduol-duol na siya sa akong personal space. Maghulat siya sa gawa sa classroom. Unya mo ingon, "Let's have coffee para maistoryahan nato imong grades." Ako syempre polite nga mo ingon og, "Di ko kaadto sir, kay istrikto akong ginikanan basta mga laag-laag na." Pero makita na ako sa iyang mata nga nasuko siya. Murag na ay ego nga naigo. Usa ka hapon, iya gyud kong gi-text og diretsyo. "Dili ko gusto nga mabagsak ka, Mia. Your grades are slipping. Sayang kaayo ka. But you know, sayon ra ang tanan kung magtinabangay rata. Tabangan ko nimo og tabangan pud ta ka." Dili ko kabaloon sa akong i-reply. Gakatroma na ko basta naa siya. Nagsugod kog likay, dili na ko ganahan mo adto sa iyang klase, pero dili ko pwede mo absent. Kada mulingkod ko, mag-shake akong hands. Magsige kog huna-huna nga basin mo approach na pud siya sa akua. Mao kini ang pinakasakit nga part. Murag nabiyaan na nako akong kaugalingon. Gi-question nako akong worth. Gi-blame nako akong kaugalingon. Basin ako ang nakapahuna-huna niya og lain towards sa akua. Nagsulat ko ninyo, attorney, tungod kay gusto nako muhunong na ang tanan. Ug basin kung madunggan ko ninyo, basin makakita ko gamay nga paglaom. Alas 3:31 na sa kahaponon. Salamat Mia sa imong kaisog sa pagsulat ani nga letter. No, kasakit paminawon og klaro kaayo nga naay pressure, adunay manipulation og abuse of authority. Sa dili pa nato hatagan og pagtagad ang imong suwat tampo, Mia, we will pause na for a break. Mobalik ta human niini. Dong, gutom kaayo ay. Kanang mukaon po taglamian nga pagkaon, be. Kana bitaong swak sa bulsa ug labaw sa tanan, labas. Ay day, basta lamian nga pagkaon, swak sa bulsa ug labas, dili na basta-basta makitaan karon. Ay mga friends, ayaw na magkabalaka. Kung kana inyong gipangita, adto na ta sa Sugbahan sa Muswan. Ha? Sugbahan sa Muswan? Ang Sugbahan sa Muswan nag-offer og mga pagkaong presko nga gikan pa sa fish pan. Ano daw po kini hamugaway ug haruhay nga palibot ug mga mabiyabihon nga mga tindera. Ay, sa pamandi ay, Adto na ta! Ang Sugbahan sa Muswan anaa nahimutang gilid sa CMU Laboratory High School, Muswan, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Okay, alas 3:32 na sa kahaponon. Higala maayong hapon again, and baguhay lamang atong nahatagan og pagtagad ang suwat tampo gikan sa usa ka 19 anyos nga estudyante. So for sure marag pag 19 years old na ana ni siya sa college, no? Si Mia. Itago na to siya sa pangalan nga Mia. So, dirita kang Attorney Gretel, base sa letter ni Mia, attorney, klaro man tingali nga ko ano, grabe ang power dynamics. But legally, asa kini mo sulod, attorney? So, ate no, klaro kaayo nga kini nga sitwasyon, it falls under quid pro quo sexual harassment. So, what Ano, is usab- quid, usab- quid pro quo? So, literally, it means this for that. So, okay. kanang morag, I scratch your back, you scratch mine. So, mura siya So, dapat balas-balas barter. di ay, Ana. So, under RA 7877 or also known as Anti-Sexual Harassment Act of 1995, sexual harassment
exist when a person in authority makes sexual advances or requests for sexual favors in exchange for grades, benefits, or privileges. So, based sa kaso ni Mia, ang teacher niya nag-ingon nga, I can help you if you help me. Nanindog akong balibo actually pagbasa nako sa letter ba nga tabangan ti ka pero tabangi sad ko unsa ka ha? Maog yun. Di ba murag anyway sige attorney. Nag-escalate na gid siya ate. Tinuod. So, balik ta sa ako kanang atong discussion. So, that alone, katong case ni Mia is already considered sexual harassment. So, as what we can observe sa letter ni Mia, there are clearly signs of sexual advances or favors in exchange for grades. Dungan pa, Doc, no, sa giingon ni Attorney Gretel, ang mga unwanted comments, suggestive statements, or repeated attempts to pressure Mia, bisan walay physical contact, covered gihapon sa harassment. Ang essence sa issue here is lack of consent o abuse of power. So dili day but pasabot no Ma'am Ruby nga physical touch lang. I mean dili day require og physical touch para ma-consider nga sexual harassment siya. Correct na siya ate no. So, ang Anti-Sexual Harassment Act nag-cover siya og verbal, non-verbal, included na dara ang implied. Implied meaning kanang nagpakita og motibo mo something Tabangan ano. ko nimo. Oh. Ana. Statement. Tabangan pud ta ka. Yes. So, ana, implied gid siya nga And maybe the kuan. actions pud no, ang mga actions nga murag something is wrong. Dili na Naagi comfortable kuan, ang sexual si Mia. intent na agyud. O included na dara ang psychological pressure. So basta sexual in nature, unwanted o gikan sa person in authority, harassment gid na siya ilawom sa atong balaod. Doc, we also need to emphasize no nga dili jud fair nga expect na to si Mia or anyone nga mga student nga makasulti og no with confidence, like for example yung Bitaw, no? teacher nga tabangan ta ka. Ni agi magita ana, di ba? Ni agi matut pagka estudyante. Yes, Doc. Maulaw ba kita mo ingon sa atong maestra or maestro nga I know. No. Kanang diretso ba? Di ba? I don't know lang sa karon nga generation kung makaingon pero for sure dili gyud. Naamanggoy ko anate moral ascendancy ba? Yes. Madlok kita napanay ilang ginaingon nga tumoy ra ta sa ballpen. Yeah, o tinuod gyud marag Ana. kita sa akong ballpen. Ana ra, di ba? Sige Ma'am So, Rubes. yes, given that ma'am no, daghan kayo silag internal barrier ang mga students na ay kahadlok mabagsak, na ay kaulaw nga musino, na ay kahadlok nga bisag dili sila tuuhan sa teacher o sa admin if they would say no. Murag most of the time kay ing ana no ang mahitabo no mura ba og namang good tay trust sa to ang mga teacher nga yes. how ka mabuhat nila no. yes. And aside po na Doc no na ay kahadlok sa retaliation, like pag musulti ka, bagsakta ka. So Yes. those thoughts. Ug usahay walay kasaligan nga support system pod ang mga students ka pwede nila kaadtuan or kaistoryahon. Maong lisod kaayo para musupak if you would say no sa imuhang teacher or professor. Dili sila ang problema, ang student baka or si Mia. Ang abuso sa gahom maojud ang tinuod nga hinungdan. Abuse of power gyud Yes, no. So kung maingon ang offender nga willing man siya, dili gyud na valid. Dili gid na siya valid ate kay under our Anti-Sexual Harassment Act, ang consent sa student is considered nga walay bearing. Kay ang essence sa sexual harassment is the abuse of power. Yeah. So bisan pa og murag ni uyon ang student, kanang murag wala na lay choice, ni go with the flow lang. Dili na gihapon ma-considered nga valid consent. Aray. Since ang consent na siya element which is voluntariness. Yeah. So dapat free nga naghatag og consent, and aside sa voluntariness na ay competence. So na ay mental ability nga kanang masabtan sa naghatag og consent ang gakahitabo. So
tungod ana nga naay power imbalance kang Sir A nga teacher ug kang Mia nga estudyante lamang. So kung ang sexual advance or favor gilink sa grades, benefits or consequences, automatic harassment na siya, or as what we discussed kaganiha, quid pro quo sexual harassment. So in conclusion, consent is not a defense under RA 7877 kay ang yes nga nagikan sa kahadlok or pressure dili na siya valid nga consent. Aray. So karon unsa man ang practical legal steps nga pwede buhaton ni Mia? So, Attorney ang mga Gretel. options nga mahatag na ko kang Mia Ateno is number 1, i-report siya sa CODI or also known as our Committee on Decorum and Investigation. Dili siya moagi sa OSA. Office Muagi of gyapon Student siya Affairs. ate, pero ang complaint niya, ang committee nga Handle. dumala gid ani ki ang CODI gyud. Cody sa university, like Yes, ate. halimbawa ibutan ta diri sa CMU nga setting, no, naman tay Cody kinsa ganitong chairperson? Si Attorney Hazel Siknawa. Siknawa. Okay, so Yes dito siya po. mo adto. Kinsa pa yung mga members ana? Si Ma'am Weng. Luella Horumat. Yes po. Kinsa pa? Then si Sir Paul nga adorable. Sir Paul Adorable. And si Ma'am Cheryl nga Cordova, if member pa ba siya? Sa Oo. OASP. Tapos si Ma'am Boloron. Hazel, Oo. Dr. Hazel Pero Marie marag Boloron. nag-retire na Pero nag-retire siguro na siya. yata si Ma'am Hazel, Oo. no? Sige, so kana sila nga mga personalities, pwede na to na duulan in case nga naay Mag-complain. mahitabo sa to adiri nga same sa nahitabo kang Mia, simba ko lang. Oh, actually, Okay. gaka-receive na og kanang mga complaint ang Cody ate. Oh. And kanang wala sila'y kanang unsa ni tawag ani. Confidential gyud ang Oo. kakahitabo nga mga investigation. Oh, that's good. Pero in case attorney ba, kanang wala bitaw power, kana bang tungod sa kahadlok, yarang maistorya sa iyang closest friend ni Mia, unya pwede ba nga ang closest friend niya ang musumbong dito sa Cody? Not necessarily nga si Mia. Pwede ra gyud kay ate. Pwede pud siya moduol sa GAD, pwede Okay. siya Gender moduol and sa Development. Gender and Development, tapos sa guidance office. Tapos pwede gyud kay sila moduol sa University Legal Office. Okay, Aron that's mag-guide good. sila. So aside atong pwede si Mia mag-report sa Cody. Next one is mag-submit siya og any available evidences. So kining mga evidences pwede mga text, katong mga text ni Sir A, mga chat messages, ipang screenshot to niya. Yes. And pwede po maghimo si Mia og written nga narrative or witness statements. So, ang next one, same sa akong giingon kaganiha, pwede siya mag-seek help sa guidance office, gender and development office, and dili sila mahadlok nga moduol sa university legal office. So, another point Like is in your office, kung sa ato pwede ra gyud kaayo. So if the school fails to act, she can report to CHED, Commission on Human Rights, sa PAO if gusto siya ng libre nga legal counsel, Yes. and PNP Women and Children Protection Desk. Pero kanang diri sa ato sa Central Mindanao University, tanan complaint gid ato ging ginahandle well gid siya ate. Yeah. Wala gid tayo ginaingon nga ginaneglect nato. Kay tanan ni sila nga mag-disclose sa ato, ginahatagan gid nato ni sila og kanang importance. Confidentiality. And confidentiality, of course. Og importante doc no nga yes, what mention ni attorney, confidential jud ang proseso. Pasabot ana nga dili ipahibalo sa publiko, dili isulti sa uban nga estudyante og dili ibutang sa social media ang identity sa complainant. Kay ang mga members ako og school officials obligado sa balaod. Mga members sa unsa to Ma'am Rubes? ang sa coding nga gingon ni attorney. Oo. Ngano to Ma'am Rubes? Wala ko naka-gets. Mga miyembro sa Cody. Nay fruit fly. Para ni sulod gyud siya ilumos. Actually nakuan po ko ana na sani na biktima po ko anang fruit fly, kamulo ko gabalita natulon gina ko siya. Ay, naagi na po diri. Na diri daghan fruit flies. Ay, di. Sabi na mag sa office ra. Oh, daghan diri. Tinuod, daghan po di sa inyo. Nang doon di mo fruits? gigikan sa gawas bitaw ate. Oo. Manulod sa Then mag-open biyo po og door. Asa yung mga fruits diha nga duol sa inyo ha? kanang abot o sige naduulan ana nila ate oy. Kaya mo adiri na may mga durian, na adiri gipang tanom diri sa likod. So Ah. diri pag magbalita ko,
ana gyud as in Kanang ma-inhale ni mo. ma-inhale gid mo as in matulog. Na, unya kamulo ka ganus. Grabing ubo-ubog yun. Anak ko nga. Unya na, there was a time actually nga daghan gid kay fruit flies. Nag-live ko. Nakita gyud ang akong reaction. Oh. As in, grabe ka funny. Pero anyway, sige. Ngano to nga nakakatawa ka kay Fruit fly. ang fruit fly dire? Bino kung kanang dito lang sa inyong office. Tawa na mo kasi sa hunaw. Hapit na gigay. Pero imong nana. Okay. natulo niya kasi. Sige, sige. Okay. So, Sige, Ma'am Rose, going back. Oo. Okay, serious mode sata. So, di ba naka-mention ka, confidential yun ang Yes, process. ang Kaya mo po process. nag-iingon ni Attorney Gretel ganina nga, rest assured kung na ay musumbong sa CODI or sa any office katong like gender and development, legal office, like sa inyong office, that is held with utmost confidentiality. Yes, Doc, no. And as well as CODI, kay usually in SEMU setting po, if Yes. ever mahitabo. So, the school official, they are obligated under the law nga maghilom jud sa paghandle sa kaso. And it also important nga protected ang complainant batok sa humiliation or retaliation. Dili siya pwede i-bully, ilisan iyahang grado, i-discriminate or pasakitan tungod sa iyahang reklamo. Bisan unsang forma sa pagyawyaw, pagpakaulaw or pagka himalus baka ha or strictly prohibited ug naay corresponding penalty. Mao nga ang biktima dili angay mahadlo kay ang balaod ug ang institusyon sama ni SEMU naa sa iyahang kilid. Exactly. And another question, Attorney Gretel, no, thank you, Ana Ma'am Rubes, nga information. Unsa may liability ni Sir A? Di ba katong teacher, si Sir A? So, ang liability sa teachers ani ateno if ma-found out jud nga naagi sexual harassment, naa siya administrative charges. Okay. So, included diri ang suspension or dismissal. So, ang teacher mahimong kasuhan administratively sa CODI or sa institution itself. Ang resulta din ani, pwede siya ma-reprimand, Yeah. ma-suspend or ma-dismiss depending upon the gravity of the violation. So, due to the fact that sexual harassment is a serious offense, pwede gid siya nga ma-dismiss ani. And ang ikaduha ani, there is the possibility of criminal and civil liability. So under RA 7877, pwede sad ni siya ma-filean og criminal case or under the Revised Penal Act or Article 336 or also known as the Act of Lasciviousness. Oh. So if ang teacher maggunit-gunit siya sa estudyante, Sa bukton, sa sa to? buktun, yan naapil pagid ang hawak. Yes. Murag na mo gimalis pag lalaki, I mean teacher nga lalaki paingon sa babae nga student. Unlike sa kanang babae nga teacher to lalaki nga student kay mura magug anak or like brother or sister, no, murag naa gimalis pag lalaki, no. I don't know, Depende na ano. po dyan na Or siya. depende ate, po kay siguro. Kanang naay sexual intent ba? Yes, yes, Kanang yes. lewd na siya kung obserbahan lang nimo. Correct. So, in addition to that, pwede gihapon nga naay civil damages nga ma-file against sa teacher. Kung nagdulot siya og emotional distress og trauma sa atong victim, which is ang kakahitabo kang Mia. Wala na siya itulog. Correct. Ginadoubt na niya yung kaugalingon. Grabe na ang iyahang trauma nga gaka-feel kang Sir A. Yes, correct. No? Salamat kaayo, attorney. Yes, Dito ka, Ma'am Ruby. Ma'am Rubes, how about ang liability sa school? Kay ganina, ang gidiscuss ni Attorney Gretel, ang liability sa Osaka teacher, katong kang Sir A. How about sa school, Ma'am Rubes? For the school, Doc, no, we have institutional liability if walay aksyon. Ang school mahimong manubag kung wala sila mutubag or ilahalang gibaliwala ang reklamo. Ang failure to act is considered negligence. And there is also possible sanction from the CHED. Possible sila masuspendihan or naay bakay memo mo abot from CHED Yeah. o mahatagan sanction kung dili sila compliant sa ilahang CODI procedures or dili nila protektahan ang estudyante. Aside from that, naay administrative liability sa officials nga wala mo response, action. yes, or mutubag. Really? So, bisan pag halimbawa, nahungihong na sa whole school. Campus. Oo, niya, wala gibuhat ang ato ang officials, meaning they are held
liable di ay gihapon. Yes. Masanction gid ang school ate. Oh, my So, sama gosh. sa dean, Yeah. head, bakaha sa school, coordinators, or bisan kinsa nga opisyal nga nakadawat sa reklamo. Pero, again, walay gibuhat. Yes. Pwede mismo sila kasuhan administratively for neglect of duty. Agoy. Sige, so base pod sa ato ang RA 7877 or katong giingon ni Attorney Gretel ganina, attorney no nga Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So dali ra ni memorization 78 unya 77. Grabe ang liability for both teachers and the school based sa inyong gi-istorya ni Ma'am Ruby if the complainant is not given due course. Dili pwede pasagdan obligasyon gyud sa eskwelahan og teachers nga protektahan ang atong mga estudyante. Karon ang atong lesson klaro kaayo no, ang balaod ug ang moral values nagtudlo nga ang eskwelahan dapat gyud safe learning environment. Dili siya lugar sa intimidation or abuse. Attorney. Og reminder pod nako sa tanang educators nga naminaw, your role is to protect, mentor, and uphold dignity. Using grades as leverage is a betrayal of public trust. Tinood attorney no, and sa tanang estudyante nga kapaminaw sa tuwa or makakita sa tuwa sa live, hinaut unta nga inyong mahibalaan nga aduna mo'y katungod sa dignidad. Ug kung naamoy na experience nga harassment, ayaw ninyo ikaulaw. You are not alone ug dili ka mo ang angay maulaw. Nako, salamat kaayo no Attorney Gretel ug Ma'am Ruby sa inyohang kaalam ug serbisyo karong hapuna, ilabi na nindot kay nga atong topic because it's very relevant. Grabe gyud, relevant. Ug sa atong mga listeners, pirmi gyud nato or pirmi hinumdumi no ang kahibalo mao ang atong unang lakang sa hustisya. Unsa gani akong always gina ko nga line ang ligtas ang may alam. Og katong I don't know kung nataw na ba mo sa katong time ni Ernie Baron. Whether lang? Kataingon siya nga kuan kanang knowledge is power. Wala gid mo na tawo pa. Ulo pa jud ati ay. Nakatiguang na gid ay ko ani. Anyway, so salamat kaayo sa inyo ha. Inyo na lang alas 3:50 na di ay no. So higala sa atong mga listeners, daghan kay salamat for always tuning in to the XMU FM, and of course nindot kaayo ni ato ang programa ang Justice on Air. So para sa ato ang mga tigpaminaw og tigtanaw sa live sa Facebook, kindly share our video, although wala ta naka-video karon kay nawala ang internet, pero the internet is back. Maybe later ato na nga i-upload sa ato ang DXMFM and to my Facebook page as well later. So higala wala na kita igong oras, daghan kay salamat. Kini na lamang si LG Iman Aninayon. Ug ako si Attorney Gretel JT Mario, kauban si Miss Ruby Jan B. Casas sa CMU Legal Office. Kita-kita ta sunod semana alang sa laing episode nga puno sa kahibalo ug hustisya. Yes, salamat kaayo Attorney Gretel and Ma'am Thank you, Ruby. Ate. By the way, atong i-encourage di ay before ta mag-end, di ba nag-end di ay ko. I-encourage nato ang atong mga listeners, labi na ang ato ang kay karon example na nino is student ang nagpadala og letter. So, yeah, atong mga estudyante, feel free to write a letter, bahalag Bisaya, mas better Bisaya kay Bisaya man atong pagbasa dinhi or in your own comfortable dialect. I-send na sa ato ang Office of the Legal Council para nga atong mahatagan o pagtagad pinaagi niini atong programang Justice on Air. So once again, sa ngalan na lamang sa ato ang programang Justice on Air, sa ngalan sa DXMU FM, daghan usab kayong salamat kay Attorney James Violon ang atong University Legal Counsel. Kulba kaya mo ang refrigerator diri kay mo buga og ice. Ice. Murag ko ana diri winter. Yes, snow dito. Oo. Nag-snow na dito. Arang-arang mi diri kadi may maigo si Attorney Gretel gyud ang maigo sa ice. Hadlo kayo Na-shock ko. Naglupad ang ice. Anyway, I'll be back for our kinabuhing CMU1. Kauban ako si Don Kimpang ang atong technician on duty. Thank you all so much ug maayong hapon kanatong tanan. Bye-bye.